Yan sila yung dahilan kung bakit ang Germany nagsasuffer sa energy. Kasi pinino-post nila, yung mga woke ideology, pinino-post nila na mag-change agad kayo from this to this. Ganon. Wala silang concept ng totoong sustainable development. Na hindi mo, dapat dahan-dahan lang. Parang ganon. I-consider mo yung economic effect. Sa Pilipinas, para sa akin yung mga woke ideology, destructive talaga. Kahit tignan mo, wala tayong enough land for landfill. And yet, hindi tayo allowed mag-incinerate. Kasi kung allowed ang incineration, each LGU can incinerate their waste and then at the same time, mabenta nila yung energy. But sa concept ng mga woke, makaka-produce ng carbon more mag-increase yung carbon footprint. Yun yung ayaw nila. But yun, yung pyrolysis, hindi yun nakaka-produce less, very small carbon lang yung marirelease nun. Yung landfill nga, nag-release din yun ng methane . Anyway, parang ganun. Kaya kayong mga bata, huwag kayong makinig dyan, pambobo yung mga woke ideology ni Risa, saka yung mga dyan, huwag kayong makinig, mga bobo, yun sila. For me, itong group natin, based on reality. Diba? Sa kanila, parang, sa fantasy world sila. Pero bakit bigla ang Rappler? Baka yung si Uncle mong Marcoleta kung ano-ano namang ebidensyang pinagkukuha. Na-operate nila. Hindi, bakit bigla yung Rappler biglang after 10 years, by the way, ginawa ito ng INC ng 2015 na parang we bet 2025 na magto-2026 na parang nakamove na lahat yun. Parang nakamove na lahat dyan. I'm pretty sure karamihan ng mga Pilipino wala rin pakialam din sa nangyari niya. Hindi natatandaan yan sa ads. Oh my God. Yeah, alam mo, hindi siya naging impact sa mga Pilipino dahil, well, it's an internal affairs of INC. That's your problem. It's not my problem. It's not my problem anymore. Operate nila. May feeling ko may pinapatamaan to. May wina-warning shot sila dito. Loaded yan, loaded. Actually, hinala ko na yan before election pa lang. May at some point after election, babanatan nila INC. Dahil kay Marcoleta? Baka, dahil sa mga posibleng gawin ni Marcoleta. Kasi nga si ang tapang-tapang sa ABS-CBN. Ang tapang, grabe. Ayun. Sila. Parang gusto nata, di ba, ni Martin before na alisin na yung patanggalan ng power yung INC, di ba? Parang gano'n. May pasundot-sundot sila. Naalala mo rin nung election na nilabas nila yung yung parang ministro abroad ng INC na inaresto. Tapos may camera, may nag-harass daw ng war. Tapos yung galing sa church service yung lalaki, ganyan. Tapos inarrest siya. May video yung pinakalat. Sabi ko parang, bakit nila inaano to? Ba't bonggang sinisindicate tong video na to na merong INC na na ministro na nang harass daw ng estudyante? Ayun. Grabe. Lahat na lang, I'm sure lahat gagawin para lang, alam mo yun, mawalan ng momentum si Marcoleta. Tsaka gagamitin nila ngayon yung issue ni Gold Dagal. Yun. Anong issue? Yung, di ba na parang namatay ata yung komedyante na yun. So parang, ewan ko, parang feeling ko gagamitin nila yun against INC. Ay, oo, yung binaril sa harap ng... Sa Pampanga. Back in March. Oo. Yeah, waiting, it's a issue waiting to, na pwedeng lang bunutin anytime. Ayan. Pero Joey, I think with all the flood control projects na palpak ngayon, dapat ngayon pa lang may nakikita na tayo na nanagot At the end of the day, ang daming napinsalang tao. Whether it is on their properties, whether it is on their business, the economic status of that specific area, or even theirs, of their own, or namatayan. So, itong tatlong factors na to, are they being compensated? Ano sila? Habang pinagkakaguluhan nila to, sabi nga ni VP, habang sinasagsuwela nila to, ano yung mga naapektuhan?
there should be something, to at least give them justice while this is happening in the background. So I don't know how we can also ask for that for these people kasi kawawa talaga sila. And yun ang aking flood control. And my second one is actually the good governance thing that you said a while ago. Natanong ko sa sarili ko, wait lang, paano sumali sa fraternity nila? Ano ang qualifications? Kailangan lang ba? Ano kaya? Na para masali dun sa listahan nila. Kasi parang, can you just call yourself part of the good governance kung wala ka namang napatunayan? Anong credentials mo? Anong napatunayan mo? Anong ano mo? Diba? Kasi parang wala naman. Join ka lang pagka bet mo. Ay, wow. Marami, the more the merrier. Di ba mas marami mag-aambag sa potluck? Join ka sa fraternity, di ba? Diba? And lastly, dahil ang anak ko tinatawag na ako kanina pa, grabe naman ang si Dr. Baker, of course, sa'yo, applaud. And grabe ang kanyang, ano tawag dito, yung kanyang ad na si, Baste. Oh my gosh. Oo. Alam mo, kinalimutan ako yung Porsche si PRRD. Actually, no. Yung batang Turva. Pero grabe, ang ganda ng ad. Ang ganda ng ad. Kahit ilang beses mo panoorin, it's just amazing. I liked it. And yun lang. And patuloy nyo lang yan, Joey, and lahat ng pag-iimbestiga, post whatsoever, kapag may nalaman ka about the structure, how do you even put that gap in there, para aware ang mga tao. At saka yung mga pagsinisisi nila yung mga past infra, my gosh, please. No, it's not even a question to entertain. Okay. Yun lang. Thank you, everyone. Salamat. Ayan. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Ayan. Filipino Intelligence. Feeling ko maraming baon to si Filipino Intelligence. Hi, Joey. Hello. Di ba sinabi mo kanina, yung geotagging, hindi kasama yung flood control? Oo, parang hindi chinek ko eh. Ano lang eh. Department Order 79. Kasama siya. Kasama siya. Pero wala sa website ng DPWH. Kasama siya, guidelines kasi to ng geotagging nila. And then so sa guideline kasama siya. Oo. Pero and then na-implement siguro. Tapos na kasi nung 2020, Department Order 85, ginawa na nilang all stages. Oo, kasi nung parang ano lang no? Parang yung output lang yata or something, ganon. Oo. And then, other than that, may sarili din silang drone. Kasi may sarili na silang system. Under Villar, nagpa-implement siya ng sarili nilang monitoring system with geotag. And then, kasama yung drones. To combat nga yung mga ghost projects. So, yun yung tahimik na si Mar. Nagsalita na pala nung 26. Oo, 2 days ago, nagsalita na si Mark Villar about geotag. Baka may fake geotag daw. Correct. Pero as in talaga, paano nila na fake? Siguro in-edit nila yung picture. But, sa time kasi niya, may satellite monitoring. Naalala ko si Coco Locoy, sabi niya, pumunta sila ng DPWH website. Tapos, tinuruan daw sila paano gumamit ng map nila. And then, yung monitoring report, hindi pa updated. Pero, na-check nila sa map na tapos na. Parang ganun. Ngayon kasi, ang sa DPWH, roads and bridges lang. Ayan, yung pwedeng kasi nako-convert to yung mapa na parang yung realistic na map. I think yung chinek dati ni Coco Locoy, ghost projects or something. Sa yata yan, yung sa Bicol. Kasi di ba nagbabarda doon dati, so kailangan nila ng evidence. Correct, So, yun. Anyway, nagsalita na siya. At least, kung may geotag, kung nag-submit sila ng fake pictures, madali silang balikan, makasuhan. Kasi fraud na agad eh. Correct. Yan. So, hindi ko alam kung... Alam ko naman, kahit may report sila niyan eh. May report sila niyan ng picture ng before, during, and after ng project. By faces, ganyan. Required silang mag-submit ng mga visual evidence ng project. Ganon. Pati yung mga drone shot, ganyan. Kung hindi rin siya ma-publish as is, kailangan nila ng report na ganon bago sila mabayaran. So, ibig sabihin, somewhere out there, makikita dapat natin na merong proof na nagawa yung project. So, dapat wala talagang ghost project.
Oo, dapat. Kung in-implement ng maayos. Kung in-implement ng maayos. Oo. I think kasi nakinig ako sa ngayon sa programa ng sa Net25 Sambayan na. Nagsalita doon yung yung district engineer. So ang ano lang pala nila, ang measure lang pala nila, hindi sila yung para yung mga underspecs, yung ano lang nila program is yun yung warranty. Ano sorry? 'Di ba sa atin we want na mag-test sila or mag-geotag sila while measuring. Example, kung naglalagay na sila ng bakal, pwede yan picturean with geotag with location and timestamp, 'di ba? Tapos pwede nila i-upload doon sa kung ano man yung systems nila sa project management. Pero sa semento, syempre hindi sila nagte-test. Kagaya ng sinabi ni Sas, hindi sila nagte-test. Nag-ano lang sila, nagdedepende lang sila sa warranty. Kung masira, edi babalikan nila. Parang ganun lang. Ayun. Dati kasi dito may nag-ano dito na si Chris sabi niya, Joey and geotagging is kasama sa lahat ng projects kasi nung time ni Pina and PRRD, I remember na lahat ng progress claims namin part yun ng geotagging submittal. Ayun nga, pero nagpunta kasi ako sa website ng DPWH. Tingnan niyo to ha. Okay. So punta tayo sa Region 3 Bulacan. Dati meron to pagka nagpunta ka dito, meron tong parang option na makikita mo yung project, yung itsura, yung gano'n. Yung geotag niya, makikita mo siya kung ano. So kung punta ka kailan na-implement? Kailan yung geotagging na department? 2017, Department Order 79. And then yung sa all stages na guidelines, 2020. Ayan. So punta tayo sa 2020. Wala yun hinanap ko yung under Pinoy yung under kay Aquino. Kasi lang yan nag-media hopping siya. Walang department order about geotagging. Ayan. Punta tayo sa Bulacan, 1st District na pinakamaraming nanakaw, char. Ayan. So pagka tiningnan mo siya, completed na lang tayo sa completed. Nakikita niyo to? Nakikita niyo siya. Dati meron tong option. Parang natatandaan ko nung before, meron tong option na makikita mo siya. Ngayon ganito na lang siya. Hindi namin makita. Hindi niyo makita. Wala siya. Wait. May tanong dito kung taga DPWH na po. Kung hindi po, environmental consultant po ako. Pero engineer kayo, di ba? Engineer. Oo, ayan. So dati, ganito na lang siya. Dati meron tong makikita mo yung project. Kasi dati nina-navigate ko rin tong website ng DPWH Kasama siya. So makikita mo rin siya. Ayun, ganito na lang siya. Ayan. So, sinadya nilang ganyan ibalik sa dati yung system para mas madaling makapagnakaw. Ito, hinayaan to talaga nila ni Marcos Alam mo dati, nung pumasok siya, nag-email ako dyan sa help sa Office of the President. Nag-reply sila, nag-mail pa nga sila sa akin sa Norway And then, nung nag-change na sila ng mga tao, nawala na yung email na yun kasi magreklamo sana ulit ako Milig kasi ako magreklamo by email. So yun, parang tinanggal nilang lahat ng anti-corruption policy ni Duterte. Yung 888, parang gumagana pa yata pero hindi na sila responsive. Dati nag-reply talaga. Natanggap pa rin. Dati nanginginig yung mga government agency pag naka-receive ng... Kasi yung 888 noon, under siya ng Office of the President. So pag may nagreklamo sa Pangulo, yung 888, kunwari tumawag siya ngayon, kinabukasan naka-ano na yan, fina-farm na yan ng mga agents ng 888 sa mga concerned agencies na feeling nila makaka-address ng problema. Pag ikaw naka-receive ka ng 888 complaint at hindi mo yan in-address within 15 days, pwede ka na namang ireklamo nung nagreklamo sa Office of the President sa 888 na naman. Yari ka doon. Kasi maaano ka. Kasi required ang mga government offices na mag-respond sa query ng kahit sino within 15 days upon receipt
nung kanilang concern. So, hindi mo naman kailangan isolve within 15 days, but you have to give reasonable expectation kung paano nila i-address yung concern mo, ganun. So, ngayon, kapag ka ikaw, marami ka masyadong mga reklamo na hindi pinapansin, mapapatawag ka sa principal's office, yari ka talaga. So, kaya yung mga yung mga government agencies noon, ang tawag dito, nanginginig sila kapag naka-receive sila ng complaint from 888. Tsaka nagtatanggal talaga si Duterte that time. Kasi that time, naalala ko, may gusto ko sana akong i-bribe. Pero naman dati kasi anti-Duterte ako. Kasi ang hirap-hirap ng system pag masyadong strict. Ayun, tinanggal siya. And then later on, na-realize ko na, okay talaga, no? As in, ako kasi as a businessman, I live kung ano yung realidad sa ground. But then, alam mo yung sa heart mo, na tama naman talaga ginagawa nila. Kaya naging pro-Duterte. Ang tagal bago ako naging pro-Duterte. Really? Siguro mid na ng pandemic. Parang ganun. Okay. So, bahili ka palang Ma'am-Brent, sabi ni Hugo. I think it's because, yun nga yung problem. If negosyante ka dito sa environment na to, diba? If you just want to do business. Kaya nga dapat yung mga contractor, hindi sila yung main event kasi dulo na lang yan eh. Dulo na lang yung mga contractor eh. Ngayon kung kunwari yung kagaya nila sa Aldico, syempre different banana yan kasi biruin mo sila na yung politiko, sila pa yung contractor. Diba? So syempre ibang rin sila, ibang animals din sila. Pero yung mga contractor per se na yun talaga yung negosyo nila, yun yung ginagawa nila, yung mga ganyan. Gusto lang yung magnegosyo eh. Syempre pag gusto mo magnegosyo, ang gusto mo, magtuloy-tuloy lang yung ikot niyan para magawa mo yung kailangan mong gawin na magdadala sa'yo ng tubo. Ganon. So, pag sinabi ng lahat na 50%, hindi 50% para magawa ko na yung dapat kong gawin, ganon. So, ilalagay mo na lang yun sa part ng cost mo, diba? Example, ganito sa DNR, madami yung dating corrupt. Tapos medyo maraming pera yung mga tao. Ngayon, tignan mo, maraming nag-resign kasi nagpa-private na lang kasi ang hirap-hirap na mag-corrupt dyan, lalo na under Duterte. Kasi naranasan ko yun from Aquino to Duterte. Nag-iba talaga yung ihip ng hangin. And then yung sa police, yung digitalization, kasi marami kasi akong business that time nung nasa Pinas ako. Yung digitalization din sa police, mas smooth na rin yung processing ng mga permits. Mas madali nang kasi yun talaga. So eventually nakita mo yung ease of doing business na ini-envision mo. Sa police, DNR, and then sa I hope lang sa BIR mag-improve, no? Kasi tingnan mo, ang dami-daming form. Ang hirap mag-file ng tax. Can we have like one form and then yun na lahat? Kasi math lang naman yun eh. Di ba? Supposedly, yung pagbabayad sa tax, it should be easy. Magbabayad ka na nga eh, di ba? Kaya nga. Pero ang sobrang hirap. Anyway, regarding Magalong, kasi parang nag-media hopping na siya ngayon. Dati, feeling ko, nakakatulong naman siya na mag-call out. Pero parang ngayon, parang nadidilute na rin niya yung mga, na-out of focus na rin tayo. Kasi nga, dagdag din siya sa mga pabida. Parang sobra na. Tapos wala din naman siyang results. Para siyang si Maharlika. Sabi na may evidence siya, pero wala naman siyang ginagawang action, 'di ba? Yun, pati dyan si Vico. May interview nga kaninang umaga sa ANC. Last term niya na, 'di ba? I think so, oo. Kaya tatakbo na yan sigurong higher office. Nagbi-build na yan ng niya. Kasi noon, sa ambisyon niya, napapahamak tayong lahat. Dinidilute niya yung mga yung narrative kung saan tayo dapat mag-focus, na auto-focus na tayong lahat. For me, parang ang selfish. Hindi ka talaga for na maayos yung problema. Oo. Sabi nga ni Marcoleta, tinatanong daw siya kung ano daw ang itatanong niya, anong gagawin niya. Sabi niya, bakit ko kayo sasabihan? Correct. Mag-investigate pa ako, malalaman niyo kung ano yung gagawin ko, di ba? So, feeling yung lahat. Sa akin, kung mag-investigate ka, wag mong paalam sa mga investigate mo kung saan ka pupunta, di ba? Oo. Kaya nga feeling ko baka kaya nabubuhay yung mga issue at saka merong mga baka mamaya meron ng pinagkukuha to si Marcoleta na check na tayo yung mga ganyan. Ayun. Kasi yung mga INC, mga very old na yung INC, embedded na yung mga tao nila sa government eh. Mas madali sa kanyang makakuha ng evidence.
Ayun. Sabi ni Sirius Sky, in fairness naman kay Maharlika, madami din naman siyang expose na nagkatotoo. Well, actually, sa totoo lang, ano yun, hindi rin naman, ang nangyari doon, Sirius Sky, ang tawag dito, meron siyang 100% na kwento, tumama yung 5%. Tapos na tumama yung 5% niya, ang tingin na ng mga tao, tumama yung kwento niya. Tsaka sa Tagalog, tumama din naman. Oo. Pero yung pag sobra niyang papabida, parang hindi na nakakatulong sa kung saan talaga dapat tayo nakafocus. Oo. Like for example, meron pala siyang 67 names. O yung 67 names mo, pangalanan mo na. Parang sinasabi nila, kasi pag makukulong siya. Putang ina, ano ba pang gagawin natin dito? Ba't pa kayo nagsalita? Hindi niya pala masasabi. Sabi niya may evidence siya. Pwede unahin niya sa Baguio, magsampa siya ng kaso. Tsaka tama yung sinabi ni Joey na 5% or 6% yung sinabi ni Maharlika. Yun lang yung sinabi niya. Doon na siya lahat nag-capitalize. Yun na. Pero nawala yung 94%. Oo. Wala na yung the rest. Kaya sabi ko sa inyo, yung extraction issue. Ay, naku, Diyos ko. Kung alam nyo ang buong storya, maluloka kayo dyan. Ayan. Kaya nga ang sabi ko, kung may merit yun, siguro tama, may hanas naman yung may tama namang hanas dun sa part na na ginamit si Lisa in order to kasi tumawag may di ba may video yun may evidence yun ganyan. So kumbaga sa part na yun may talaga may pag-exploit ng government resources ganon. So ang proper na question is what is the action in Turkey legally defensible? Yon. Is action in Turkey legally defensible? Kasi, andito na tayo ngayon, ang tagal-tagal na, open na yung kwento, lumabas na rin si Distressed Mother. Pero walang politiko na nag-take advantage in order to pick up the story. Either, what was done is legally defensible, that's number 1, and number 2, yung part ng story na hindi natin alam, changes the entire color of the wind. Ayan. It changes the entire color of the of the story. And sabi ko nga sa inyo, ayan, nung nalaman ko yung others, kasi kinuwento nga lang niya yung isang side lang. Hindi naman niya sinabi yung buo, 'di ba? But if you're curious enough, alamin mo yung alamin mo kung ano yung storya sa lahat Ganon. And so, 'di ba, when is the first kidnapping happened? Ayan. So yun. So kaso 'di ba si Maharlika ang ginawa niya? Ay hindi kasi doon siya importante sa kanya yung Lisa angle Yun lang yung importante sa kanya. Lisa hindi kasi galit na galit siya kay Lisa that time. Apparently, 'di ba? Tangina, nung nagkita-kita kayo sa Hague, handun si Inday, handun si Amy, handun si Senator Robin, handun yung mga lawyers, handun yung mga ganyan. If it is something that is legally defensible, I think they would have taken the case, 'di ba? Kaso ang tanong, lahat sila talaga feeling nila hindi worth it na anuhin yung kaso. Siguro baka nakita wala talagang merit, ganoon. Ayun. Tsaka Joey, ang crime sa Turkey hindi naman sa Pinas. Sabi ni Inday Rosel. If may crime sa Turkey, hindi yung crime. Kasi yun parang cooperation lang yun ng Turkey police sa Philippine government para i-implement yung pagkuha dun sa mga bata pabalik sa Pilipinas di ba? Madami daw na iPad ni Distressed Mother na evidence against the contractor husband. Yun yung kwento. Ilantad nila. Yun yung kwento. Oo, i-publish na nila. 'Di ba? Ito yung problema 1 trillion na yung nawala sa Pilipinas. Tapos, hanggang kwento lang tayo. Magdemanda. Di ba yung ang tawag dito? May ibang kwento rin yung iPad. May ibang kwento rin yun. Diyos ko. Ayun. May ibang kwento rin kasi yung iPad. Ayan. Pero kung merong incriminating na doon, na mga kinembot doon, hindi ba dapat that would also entice other politician to take a look at it and to use it against Lisa or whatever? Diba? They would not take the case kasi madaming sasabit na politiko, sabi ni posible rin or posible rin wala lang rin talaga. Ganon. Kwentong barangay mo yung iPad.
Sasabi din ng AFP at Foreign Affairs. Sabi, Legit yun, di ba? For me, yung operation na yun, legit. Parang kasi parang ang nangyari doon, extraterritorial application nung court order na meron sila dito sa Pilipinas. Kasi di ba nanalo sa custody battle yung tatay, na yung bata, dapat mapunta doon sa tatay. So ngayon, ang ginawa nila, humingi sila ng tulong kay Lisa para makuha yung mga bata sa Turkey. So basically, ang ginawa nila, pinalusot nila sa DFA. Pagkatapos sa DFA, nakikoordinate sa Turkey government. So pagdating doon sa Turkey government, sige, we're going to cooperate with you. Ayun, hanggang sa nakuha yung bata, pabalik sa Pilipinas. So is there may push talaga galing kay Lisa. I think may push talaga galing kay Lisa. So if we're going to talk about prudence, syempre, parang tangina naman ito ni Lisa talaga, gagamitin mo lahat yung influence mo para dyan sa isang family affair, sa isang family issue. Meron talagang question tungkol doon sa prudence. However, legal matters does not necessarily require prudence. Ang tanong nga doon is that legally defensible ba yung ginawa? If it's legally defensible, yun ang problem. Kasi kung on paper, merong clause of compliance dun sa rules, edi nag-comply. Ayun. Joey, we have been in real estate. In my experience, there's no business if there is no bribe. Believe me. Sabi ni Malu Demes. Yung issue sa akin, nag-utos si FL, hindi naman siya government official. Oo. Nag-medal siya. Kumbaga, siya yung parang naging doon sa DFA. Ganun. Ayun. So, yun. So, ngayon, so merong, hindi kompleto yung kinuwento ni Maharlika. Yun lang yun. Hindi kompleto yung kinuwento niya. Anyway, yung last message ko, yung sa mga woke, ito yung mga woke, mga kabataan, huwag kayong makinig sa mga woke. Kasi ito sila yung mga hindi nakakaintindi ng sustainable development. Yung pagkakaintindi nila sa sustainable development, destructive change. Alam mo, sa environmental related issues pa, ito sila yung nagbablock ng mga waste to energy ng mga na gusto ipasa ng PDP laban dati. Na kasi sa Pilipinas hindi pwede magsunog ng solid waste. Ay yung PDP laban, yung kasama kasi Tolentino, nagpropose ito sila ng waste to energy na policy na i-allow na yung incineration or pyrolysis ng solid waste. May nagbablock diyan ng mga I don't know, maybe I think one is Risa. Yung mga woke policy, nagbablock kasi. Gusto nila yung mga mahal na mga power hindi, gusto nila landfill lang kasi sa environmental, yung mga para mga extremist, gusto nila properly segregated tapos landfill na perfect organic landfill. Parang gano'n. Pero hindi mo yun magagawa. Ang hirap-hirap nun. Sila rin yung sobrang ayaw na ayaw sa coal power plant. Yes. Yan sila yung dahilan kung bakit ang Germany nagsasuffer sa energy. Kasi pinopose nila, yung mga woke ideology, pinopose nila na mag-change agad kayo from this to this. Ganon. Wala silang concept ng totoong sustainable development. Na hindi mo, dapat dahan-dahan lang. Parang ganon. I-consider mo yung economic effect. Sa Pilipinas, para sa akin yung mga woke ideology, destructive talaga. Kahit tignan mo, wala tayong enough land for landfill. And yet, hindi tayo allowed mag-incinerate. Kasi kung allowed ang incineration, each LGU can incinerate their waste and then at the same time, mabenta nila yung energy. But sa concept ng mga woke, makaka-produce ng carbon, more, mag-increase yung carbon footprint. Yun yung ayaw nila. But yun, yung pyrolysis, hindi yun nakaka-produce very small carbon lang yung marirelease nun. Yung landfill nga, nag-release din yun ng methane . Anyway, parang ganun. Kaya kayong mga bata, huwag kayong makinig dyan, pambobo, yung mga woke ideology ni Risa, saka yung mga, dyan, huwag kayong makinig, mga bobo, yun sila. For me, itong group natin, we based on reality. Diba? Sa kanila, parang, sa fantasy world sila. Okay. Anyway, ang taga Filipino Intelligence, mag-move on ako sa next speaker kasi 3:30. Sige. Matapos tayo before mag-4. Sige. Anyway, Pinay sa Sweden, ikaw na pagsarahin ko ng tindahan, ha? Ikaw na pagsarahin ko ng tindahan, ha? Ay, nakamute ka. Wala kang sound.
Ayan, ako na talaga, tayo na magsasarado ng tindahan. Tsaka lang, mamaya ka na at ang magsasara muna ng tindahan. Ikaw ang magsasara ng tindahan, si Neo muna. Ayan. Hello, Neo. Ay, sorry. Ayan, hello, Neo. Hello. Yeah, ito pala. Ayun, sa akin 3 points lang siguro. Yung una, yung tawag dito. Yung una, yung sinabi ni Cassie before, yung tungkol dun sa mga software developers nun. Kasi ako rin, same kami ni Cassie ng field, so mga dev din ako. So, yun medyo nakakalungkot, pero yun, maraming mga tao dun sa field namin na to na nag-opt into Gusto na mag-resign. Yeah, kasi hindi siya sustainable in the long run pag nasa corporate ka na. Kasi parang, alam mo yun, lalo na yung malaki na yung binabayaran mong tax din the same time, dami mong bayarin na bills. So, kumbaga, ayun, kaya maraming, kahit ako rin, aminado rin ako, either ang option ko is either maghanap ako ng higher paying corporate job or freelancing or mag-abroad ako. So yun yung parang na options na wini-weigh-in ko so far. Tapos yung pangalawa naman na point ko is yung sa mga woke. Yun nga, yung problema nga rin yung about sa mga generation niya kasi hindi nila kasi nagagrasp yung reality. Wala pa silang parang complete scope ng reality so far kasi they're still figuring everything out from the scratch, kumbaga. So kumbaga, hindi mo po pwede na i-level mo yung sarili mo sa level ng mga matatanda. Kasi mas marami na silang alam and then mas marami na silang experience. And then yun nga, na-realize ko rin yun doon sa tatay ko. Si tatay ko senior na siya. So 70 plus na siya ngayon. So kumbaga, nung una marami kaming mga like arguments before. But ngayon, kahit pa paano I work out yung relationship ko between ako tsaka yung family ko. And then kumbaga, noon marami kaming disagreements. But ngayon, marami kaming kumbaga bagay na pinagkakasunduan. So kumbaga parang kahit pa paano na-settle down ko yung mga issues ko before with them. So kumbaga parang ngayon naging mas madali compared before nung mga teenage years ko, yung kagaya yung sinasabi nga ni Sas na yung mga 18 years, darling years pa, yung parang madali pang mabuyo, kumbaga madala ng mga matatamis sa pangako ng mga politiko na ngayon kagaya nila, yun, nalaki ko. So kumbaga parang yun nga. So yun, dapat kumbaga gets ko naman may mga ibang mga old people na hindi sila kumbaga completely aware doon sa ginagawa, hindi kumbaga iba wala pinagkatanda, pero hindi lahat ganoon. So kumbaga parang subjective yun eh. So kumbaga kailangan in a general sense kailangan i-consider mo rin yung opinion rin nila kahit paano, kahit alam nating basag trip kadalasan yung opinion nila. So kumbaga ganun, yun lang talaga yung dapat i-take note doon. And then yung last, yung about doon sa sa flood, yung flood control, yung kagaya nga nung binanggit ni Sasring kanina na yung nga yung nagreklamo si BBM 3 years na siya doon sa term niya. Well, it should have been, hindi na sana niya poproblemahin yun kung talagang tinuloy niya yung continuity na pinapangako niya. So, kumbaga, it should have been, wala na sana sa problema ngayon, di ba? Kung tutusin, kung talagang tinupad niya yung pangako niya na continuity. Kasi, other else, kung hindi niya naman sinunod yung pangako niya continuity, dapat di siya nagreklamo kasi hindi naman niya ginawa yung dapat yung trabaho from day one. So, kumbaga, dapat kumbaga, first and foremost, dapat bago siya magrereklamo ngayon, tanungin niya muna sarili niya, did I do my job from the day one bago ako magreklamo? Kasi it doesn't make sense or the math is not mathing or it doesn't add up na. Saka ako magreklamo. 3 taon na pala ako nandito, bakit ngayon ako nagreklamo? Dapat una pa lang, day one pa lang, chinek ko na lahat ng papers, inopen ko lahat ng books, nireview ko lahat ng records para lang malaman ko if everything is alright or ano yung kailangan gawin or baguhin, i-improve. Kasi yun nga, hindi naman Lamborghini yung minana mo and then hindi naman yung fully developed. So kumbaga everything is a work in progress. So kumbaga dapat Philippines is a car. Yeah. Kumbaga everything is work in progress. You shouldn't, huwag ka dapat magreklamo. Dapat huwag kang mag-pinpoint, huwag kang maghanap ng sisisihin mo kasi you're part of the government that you are also blaming. Kumbaga kasama ka rin doon sa problema. So dapat, yun nga, dapat aware siya sa ganun. So yun lang yung sa akin. Feeling ko wala naman kasi talaga siyang awareness na Ayan. So anyway, ayun. Anything else, Neo? All good sa akin. All good ka na? Ayan, okay. Hello, Tinkerbell. Hello. Good morning na. Good morning. Ayan. Bibilisan ko lang po dahil madaling araw na. 2 points lang. Yung tungkol lang po sa mga batang Gen Z na parang tuwang-tuwa sila na yung mga pink aligned ay super hype ang ghost projects at flood control. Public service announcement, matagal na pong issue sa Pilipinas yan. Nakaupo po yung mga dilaw at mga pink. Meron na po yan. Pero, correct. Pero ang tanong po, sino ang gumawa ng action o solusyon para kung hindi man siya ma-eliminate,
mabawasan. Mm. At wag na wag kayong magpapa-bite or tinatry kasi po nila Miss Joey na ipasa pa rin sa administration ni Duterte yung mga flood control projects Hindi pa in sila daw. hindi pa sila nagfo-full blown na hindi pa sila nagfo-full blown na attack. Alam mo 'yon sa mga Duterte Correct. sa flood control. Pahaging pa lang. Inuunti-unti na nila yung parang, itong project na to 2019 pa. Itong project na to ano pa to, Correct. ganyan. So, kumbaga parang, kasi syempre all roads lead to, 'di ba? All roads lead to Duterte. Duterte pa rin. Duterte pa rin yung dulo niyan eh. So ngayon, I think they are really trying to fix their public image by trying to solve this problem na hindi involved yung mga Duterte. Pero kasi tingin ko yung BBM administration, it looks like seryoso siya na gusto niyang i-repair yung public image niya. So that is why si BBM, nilimit lang niya yung 2022, 23, 24, 25, yung sa term lang niya, yung issue sa flood control project, which is good. Pero ang nagpupush ng mga previous na kumbaga ang nagpupush ng mga iba na narrative na, ikaw ganyan, yung mga allies niya na sa Congress, na syempre alam naman natin na medyo nagkakaroon na rin ng problema sa kampihan sa Congress, 'di ba? Nagkakaroon na ng problema dito kay Martin at saka sa Malacanang. So pero ang point ko lang po talaga, naiintindihan na ni BBM na ang only shot lang nila for redemption is to be at the good side of a Duterte. Tanga kasi si Bongbong eh. Siguro, feeling ko, which reminds me, pasensya na Tinkerbell, which reminds me, yung possibility ng pauwiin ni Bongbong Marcos si PRRD pabalik sa Pilipinas. Dapat lang. Once ma-realize ni Bongbong Marcos na ang only shot nila for redemption is to be at the good side of PRRD. Kasi si Bongbong Marcos, after nito, ano bang mapapala mo? Magiging presidente pa si, anak mo, magpupolitiko pa si Sandro, si Vini, 'di ba? Yung mga anak mo magpopolitiko pa yung mga 'yan. Kapag kasi PRRD merong nangyari diyang hindi maganda, mamatay yan sa labas ng bansa. Tangina, hindi na kayo makakabangon sa lusak. Hindi na kayo makakabangon sa lusak. And I think I think itong si Amy Marcos, alam na kasi niya yan matagal na. Na ang only shot niya for redemption is to stay at the good side of a Duterte. And I think ngayon na powersin yung situation for the people in Malacanang, mas may silbi si Inday Sara kay Bongbong Marcos kung okay sila kaysa magkaaway sila. Si Martin Romualdez, wala na siya eh. Ang tawag ito, whether good sila ni Sara or sila good si Sara, hindi talaga siya mananalo sa kahit anong eleksyon. Lost case na siya. Lost case na si Martin Romualdez. So ngayon, ito si Bongbong, hindi mo kailangan tumulad dyan. Hindi mo kailangan tumulad dyan sa pinsan mong loser. 'Di ba? So, ang katingin ko, nandun yung window. So ngayon, anong gagawin dyan ni Bongbong Marcos? Tigil-tigilan mo kasing mag-drugs para makapag-isip ka ng matino. 'Di ba? Tigil-tigilan mo mag-addict. 'Di ba? Mag-isip ka ng matino, pauwiin mo yung matanda. That is your only chance for redemption. Otherwise, lahat ng Marcos hanggang sa dulo ng daigdig. Sabi ko sa iyo, if PRRD will die outside of the Philippines, lahat ng Pilipino na Duterte supporters, they're going to move mountains. They're going to carry it in their conscience hanggang nabubuhay sila na nangyari yun kay PRRD. And what will be the consequence? The consequence is, lahat ng Duterte supporter will never vote for a Marcos again. Kasi yung mga Duterte supporter, dadali nila sa konsensya yan. Pag kasi PRRD, dun inabot sa ibang bansa, dadali ng kahit sinong Duterte supporter yan. At itong mga taong to, ikakampanya ng libre sa lahat ng Pilipino moving forward na huwag iboto kahit sinong Marcos or kaibigan ng mga Marcos sa kahit anong eleksyon, magpakailan pa man, forever and ever. Amen. Correct. Diba? So ngayon, number one na kailangan mong gawin, Bongbong Marcos, diba? Number one na kailangan mong gawin, huwag kang mag-drugs para malinaw yung isip mo.
'Di ba? Para maano mo na, may shot pa ba ako sa redemption? Hindi, well, you're still going to be hated, no? But at least kahit papaano, mababawas-bawasan yung galit ng tao sa'yo pag nag-isip ka ng tama. 'Di ba? Ayun. Oo. Tsaka wag kang pupunta sa flood control project na sabi mo ghost project tapos under Malacanang pala yung supervision kasi nakakaloka. Yung pinuntahan niya sa Bulacan, Miss Joey, under Malacanang pala yun. Sila yung nag-implement pero time pa ni Duterte siya kumbaga na funding or parang basta na-implement sa time na ni Marcos. Tas nasad siya daw. Dun siya nag-react na starting to become so angry. I-under pala sa opisina niya yun. 2022 siya na project. Oo. 2022 siya na project. Ayun. Sinong tanga? Well, anyways, ibabalik ko lang po. Yun po yung isa ko pa pong point. Kung gusto niya talagang ma-redeem is, at kung gusto talaga nila ng real accountability, wag silang mag-stop going back to Duterte. Mag-going back kayo hanggang dun sa panahon ni Pinoy at saka ni GMA. Kasi mga buhay pa naman yung mga kontraktor na yan. Dun kami maniniwala talaga na you are after accountability. Feeling ko of course, syempre parang I'm not going to bank on it. Pero tingin ko, nagkakaroon din ng realization tong Malacanang eh. Ay, hindi nagagaling yan. Ganyan, kung incompetent yan, incompetent na talaga yung Malacanang, yung si Bang Marcos. Hindi na yan gagaling. Pero ngayon, nare-realize niya, parang putang ina, ano tong mga pinaggagawa ko? Pagkatapos, ang pinakamalaki pang nakurakot, hindi ako. Diba? Yun ang ang pinakamalaki pang may nakurakot, hindi ako. Yung iba pa, ang bonggang-bongga ang kurakot. Yung Bonjing and Friends. Oo, yung Bonjing and Friends na talagang nakinabag. So feeling ko nag-iisip na rin yan na parang, pag si Inday Sara, binira ko ng binira, hindi rin naman ako yung nagbe-benefit. Ang magbe-benefit lang din doon, itong mga tarantado sa House of Representatives, yung mga kakampi ni Tambi. Diba? I'm pretty sure, ano na yan, it's getting through his brains na, bakla, pag tinodo-todo mo itong mga Duterte, ikaw ang mawawalan. At ang makikinabang, yung pinsan mo, hindi ikaw. Correct. Or maybe he's getting better advices now na medyo ilang beses na silang nag-reshuffle. Siguro. Nag-change na ano. They were pero do forced better pa. Do better pa kasi hindi talaga, parang ngayon ka palang nag-start mag-work press. After 3 years. Tapos last na lang po, yung about sa mga woke. Ganito lang po yan. Ang mga nag-nurture ng pagkawokan dito sa Pilipinas is mostly talaga, ayaw yung mga aminin, mostly is left-leaning na mga groups. And unfortunately, those left-leaning groups are also benefiting from the NGOs. Isa yun sa mga form of income nila, yung mag-solicit sa mga international NGOs, sa mga humanitarian sectors. Yung mga pinupost po niyan sa social media at nilalagay sa website nila is SEO optimized. Meaning ng SEO optimized is madali siyang mahanap ng mga funders ba? Kasi maraming funders internationally, lalong-lalo na Western countries, ang naghahanap lang ng pagpupuntuhan ng pera. Ganun po sila kayaman. Kailangan lang yun ng paggastusin in a good way din as a marketing tool for their own businesses. So, ang ganda kasi sa ears pakinggan na yung business nila is nagsusupport sa mga humanitarian chemists, sa mga wars sa Gaza. So, in short, business po yan. Yung recent na post ni Kabataan Party List about sa whatever, yung, basta nag-word salad siya dun si Madam Congress, sa Kabataan Party List. Oo. Parang wala namang meaning, puro word salad lang. If you analyze the words that they are using, SEO optimized po talaga yun. Na kapag nabasa ng funder, okay, magdodonate ako dito kasi they're doing a good cause for human rights whatsoever. Yun lang yung business nila in life. Ginagamit po nila ang kahirapan ng Pilipinas, kahirapan ng mga Pilipino para makakuha at makasulisit ng pera sa ibang bansa. Samantalang napapansin ninyo kayong mga nire-recruit, kayong mga nagrarally, nasa kalsada, nauulanan at pinagtatawanan dahil 500 lang ang nakuha ninyo tapos hindi nyo pa alam ang pinaglalaban ninyo. Ang mga kamag-anak, ang mga anak ng mga nasa taas ng organization na yan, nasa Europe, doon nakatira, doon nag-aaral. So medyo pag-isipan nyo rin na mabuti. Ako, ang pinapipilian ko lang sa political affiliations or support is law of elimination. Anyone that supports the NPAs and the left, kahit gaano ka kaganda yung Jill Locsin, ayaw ko sa'yo. Kahit gaano ka pa ka-beautiful, sino pa yung mga sumusupport sa kanila ng mga artista, sorry po, President Nadine. Kahit gaano ka popular at very maganda yung mga sinasabi mo, if you support Gabriela, if you support Kabataan Party List, which are already identified as NPAs, hindi po ako magsusupport sa inyo. Ganun lang po yung ko, parang hindi ako mahirapan. Law of elimination lang.
Yung, Anyone, yun yung pagka ganun kasi yung deduction mo sa pagpili, mas close yun sa reality eh. Kasi parang, ay, ito problema to. Problema to. So, correct. ito pipili yung problemang to, di ba? So, Oo, babawasan mo na yung problema mo, ganyan. Yung pinipili mo, sabihin na natin na, kung kunwari, Duterte, alam ko naman dito perfect eh. Alam ko naman correct. hindi na bibigay lahat ng gusto ko eh, di ba? Kasi nga lang, ito yung magbibigay sa akin ng least na problema. Correct. Diba? At ang pinaka-problema po talaga ng Pilipinas is hindi kahirapan. NPA po talaga. Promise. Punta kayo sa mga bundok. NPA ang problema doon. Ang mga nagrarally sa Manila, NPA po yan. Yung napapamukhang pangit sa atin sa ibang bansa para hindi pumasok ang mga negosyante. NPAs po yun. Sila talaga ang problema ng Pilipinas. Pangalawa na yung drugs. So, ganun lang din po yung rule of elimination ko. Any artist that supports NPA, anyone that they promote, NPA leaning na po para sa akin yun. Kasi kung ang ikaw matalino ayaw ka politiko. Ayaw mong publicly i-acknowledge na Correct. salos na, oo. Correct. Ikaw na politiko at artista, alam ko na nag-artista ay nagpolitiko ka dahil may mas malaking tao na nag-udyok sa'yo. Yung malaking tao na nag-udyok sa'yo, kilala mo yun, alam mo yung background nun. Otherwise, hindi ka magtitiwala sa kanya. The fact na nagtiwala ka sa kanya, knowing that person's dark background, dark affiliations with the leftist, at pumayag ka na tumakbo, supported by them, something's wrong with your moral standing or with your moral compass. Yun lang. Thank you so much. Okay, maraming salamat, Tinkerbell. Ayan, Pinay sa Sweden, isara mo na ang tindahan. Sarado na natin. Gusto ko namnamin yung sinabi mo kanina kasi doon ako talaga, ang dami kong dapat gusto sabihin, pero naisip ko, hindi, ito na lang sasabihin ko. Yung sinabi mo na yun na yung last, yun na redemption ni BBM. I think kasi nung sinabi rin ni Kaufman na nakita ko yung interview niya kasi sinabi niya, I have requests from the Philippines administration, the government. I'm still waiting to be invited. I want to speak to you people. I think meron si Kaufman hinahawakan na pinaparating niya sa ating administrasyon, especially kay BBM, na hindi ka ba makikipag-usap sa akin kasi, alam mo yun, meron siyang hawak o meron siya sigurong gusto sabihin na alam mo kung gusto mo pang ma-save yung administration mo, you have to negotiate, you have to talk to me. So hopefully din katulad ng sinabi mo Joey, magising siya na ito na yung kanyang redemption, that he should decide right for the people and right for his family and his last time of his administration. Kung ako si Bongbong Marcos, ayan. Si Inday Sara, hindi siya by the book si Inday eh. Ibig sabihin si Inday parang wala nga sa hindi Inday is the kind of person who's going to follow the rules. Ayun. So kaya nga ayaw ni Inday ng constitutional change eh, 'di ba? Ayun, siya masyadong interesado dyan sa constitutional change na ganyan. So, ibig sabihin, if Inday is going to be the president in 2028, under the same system, diba? Under the same system, hindi siya ganun ka bold na, diba? You're still going to have a fair idea on what is coming because it is basically the same system, diba? Kasi hindi siya yung kagaya na hindi siya yung parang, hindi, tutumba ko kayong lahat, magtatayo tayo ng bagong gobyerno. Hindi ganun si Inday. So, if Inday is going to be a president in 2028, it means, more or less, 1987 Constitution pa rin tayo for at least the next, the next 10 years. Ayan, next 10 to 20 years, ganyan. Kasi malabong magkaroon ng call for constitutional change. So, what does that mean for the Marcos family? Lalo na dito sa first family. Ibig sabihin, mapapakinabangan nyo yung sistema kasi yan yung gusto ninyo eh dahil yung si Sandro politiko pa, yung mga anak mo si Vinny nagbabalak pumasok sa politika, ganyan. So ngayon, if you are going to if you want your children to continue with their political life, ito yung kailangan mong gawin. O kung wala kang pakialam sa karir ng mga anak mo, edi sige, mag-suicide ka, awahin mo yung Duterte ng sagad. 'Di ba? There is only one way for you to continue your political relevance. At hindi ka talaga maging sobrang kaaway ng wagas, 'di ba? And that is to be on the good side of the Duterte supporters. Ayun. Kung sasagarin mo yung mga Duterte supporters, tangina, edi sige, 'di ba? Sila.
Mau-obsolete sila. Ganon. Ayun. Si Sandro, 'di ba? Ilang taon na si Sandro? Oo, maambisyon talaga siya. Oo, hanggang congressman lang kayo forever. If you're going to do this, siguro si Sandro ang pinaka big time na pwedeng ma-achieve yan sa buhay niyan, congressman. Kasi I don't think Sandro is gonna get a vote in Visayas and Mindanao. No, definitely Diba? not. Definitely not. Lalo na yun, sobrang lakas pa rin. Despite na naglabas na sila ng maraming pera, talagang nagkaroon na ng character assassination kay VP, hindi pa rin matilag eh. So talagang kailangan si BBM mag-isip-isip na siya. Saan ba siya lilinya talaga? Alam mo yun? Kaya tama yung sinabi mo. Yun yung kanya redemption kung hindi siya talaga mag-iisip. Oo. Well, at least, I'm pretty sure, maraming, hindi siya mapapatakot ng basta-basta ng mga tao. Diba? Hindi siya basta-basta mapapatakot. Marami pa rin galit. However, it is a galit that can be overcome. Kasi syempre, nakauwi naman si PRRD, diba? Naman siya, nakasama niya ang mga Pilipino, ganyan, and things like that. Of course, galit pa rin yung mga tao. But it is a galit that can easier overcome kesa yung galit na pag dun inabot si PRRD. Kasi pag PRRD sa ibang bansa yan inabot, yung galit ng mga Pilipino sa'yo, magta-translate yan into our lifelong guilt. And the lifelong guilt, it doesn't stop. Diba? It is passed on. Diba? Hopefully din yung ICC din dito. Naisip din nila yan. Matanda na si PRRD. At pag inabutan pa siya dito sa Europe, paano na yan? Di ba ang dami namin dito sa Europe? Pwede, alam mo yun, napakalaking problema. Magiging malaking problema pag inabutan dito si PRRD. I think so. And it will not be a very, it will be an ugly picture of BBM pag nangyari yun. Philippines. And of course, internationally also. True. Yes. Alright, bababa na ako. Thank you. Pinay in Sweden. Bye. Bye. Ayan. At ano pala, hindi ko natanong din sa mga umakyat na nakatira abroad. Kasi sa ibang bansa, grabe, uso-uso yung, talaga sa kanila, grabe yung public shaming sa kanila kapag may corrupt. Oh my gosh, lalo naman sa Sweden. Alam mo na sa Sweden is talaga, meron ko very, very quick kwento. May isang minister dito, I cannot remember what. Nagamit lang niya yung card niya na supposed to be gagamitin niya for governmental mga expenses. Sa paggagasolina lang ha. And it was like just about probably, let's just say, let's say 3,000 pesos. At after mga ilang days na-register yun, na-pick up agad yun ng press. Alam mo, natanggal siya kaagad. Hindi siya natanggal, nag-resign siya kaagad. Ganon ang kasensitivity ng mga sa corruption. Desensitize na tayo, no? Sobra. Oo, correct. Kaya nga kapag billion-billion sobra. Parang sanay na tayong nakawan. Sa South Korea, yung first lady nila, di ba? It started, di ba? Yes. Ayun. Sa Eastern Europe, mukhang iba. Parang mas ka-level ng Pilipinas, sabi ni Kat R, child of tofu. Talaga ba? I don't know. Pero dito sa Scandinavian countries, Denmark, Norway, Sweden. Ano talaga? Sobrang, I think sa England din, di ba? Pati sa Italy, ganun din. So, I don't know sa eastern part. Ayun. So, anyway, continue ostracizing yung mga anak ng Cora. Diyos me. Ay, di ba sila yung si Pablo Escobar, yung offspring niya, di ba? Sobrang, of course, syempre, hindi naman siya yung mga anak, hindi naman yun yung drug lord, hindi naman yun yung Pero ang nangyari, na-ostracize nga yung family ng bonggang-bongga. They have to live somewhere else. Pagkatapos, pinalitan niya yung pangalan niya. Parang may isang anak yata na ang ginawa niya, lahat ng wealth niya na hindi niya in-earn, yung give up niya. Siyempre, dugo yung puhunan, krimen yung puhunan ng tatay niya dyan. Ang daming mga namatay, ang daming mga naano dun sa drug money na in-enjoy ng pamilya ni Pablo Escobar, di ba? So parang may isang anak siya na anak or apo na parang kinat niya yung, in order to cut tie doon sa embarrassment of being part of the drug family. Ganun yung ginawa niya. Hindi niya, yun yung dapat maintindihan nitong mga, nitong mga contractor prince and princess.
'Di ba? Oo. Bago nyo na-enjoy yung ganyang klaseng wealth, bago nyo na ang daming binwisit na pera ng bayan ng magulang nyo. Oo. 'Di ba? Correct. Ayun. Sabi ni Brown, Pinay anak yata. European countries that have been from communism, may disiplina sa policies po yan at reforms. Ayan. Sabi ni Rita, your inis is through the roof. Totoo. Ayan. Anyway, siya, sige na, maraming salamat. Pinay sa Okay. salamat. Maraming salamat, Joey, sa pag-akyat. Bye.